headline ngayon weekend, bahagi ng Caraga at Davao Region, niyanig nag-magnitude 6.8 na lindol. Aftershocks, asahan. Presyo ng petrolyo may rollback ulit. International Criminal Court at Interpol, walang karapatang umaresto ng sinuman sa bansa ayon sa DOJ. At Pinoy boxer Nesty Pitesio pasok sa quarterfinals sa Paris Olympics matapos talunin ng katunggaling French. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Pamela Vasquez. Ako naman po si Steve Rags. At sa detalye ng headline ngayon weekend, mga kaserbisyo itinaas ng PHIVOLCS sa magnitude 6.8 ang lindol na yumanig sa Surigao del Sur pasado alas 6:20 ng umaga kanina. Namataan ang sentro ng lindol sa layong 66 na kilometro sa hilagang silangan ng Lingig. May lalim lang na 9 na kilometro ang pagyanig na tectonic na origin. Naitala naman ang intensity 5 sa Hinaduan at Bislig City sa Surigao del Sur, Rosario sa Agusan del Sur at Maco at Moncayo sa Davao de Oro. Habang intensity 4 naman sa Nabunturan, Davao de Oro at Davao City. Ayon sa PHIVOLCS, walang banta ng tsunami kaugnay ng nasabing pagyanig. Samantala, niyanig naman ng magnitude 5 na lindol ang Davao Oriental pasado alas 7:30 ng umaga kanina. Namataan ang sentro nito sa layong 41 kilometro sa hilagang silangan ng Cateel. Ayon sa PHIVOLCS, aftershock ito ng nangyaring lindol sa Surigao del Sur kanina. Walang inaasahang pinsala sa parehong pagyanig pero asahan naman ang aftershock. Good news mga kaserbisyo, namumuro ang panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Maglalaro sa 10 hanggang 30 sentimo kada litro ang rollback sa gasolina. 20 hanggang 40 sentimo kada litro naman ang ibabawas sa diesel habang 40 hanggang 60 centavos kada litro ang itatapya sa kerosene. Martes kadalasan nagpapatupad ng price adjustment ang mga kumpanya ng langis. Sa lagay ng panahon, habagat ang umiiral sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil dito, asahan ang maulap na papuwirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga, Peninsula at Palawan. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. Maging alerto po dahil posible ang flash floods o landslides kapag matindi na ang pag-ulan o thunderstorms. Sa ibang balita, 800 ang apektado ng oil spill sa barangay Kabkaben mula sa lumubog na MTKR Jason Bradley sa Mariveles, Bataan. Sa panayam ng programang Yan Tayo, sinabi ni Barangay Chairman Reynaldo Castro na kabilang sa mga naapektuhan ang mga mangisda, maging ang mga naglalako at nagbebenta ng mga isda. Umapila si Castro sa may-ari ng motor tanker na agarang kumilos para maiaon agad ang lumubog na sasakyang pandagat at mabigyan din ng ayuda ang mga naapektuhan. Sa ngayon, meron ng ayudang inilatag ang provincial government ng Bataan, maging ang lokal na pamahalaan ng Mariveles sa mga apektadong residente. Naglagay na rin ang mga residente ng oil spill boom sa bakuna ng ilog para maibsan ang epekto ng oil spill. Iniulat ng Philippine Coast Guard na lumubog sa mababaw na bahagi ng dagat ng Mariveles ang barko noong isang linggo at nagkaroon ng pagtagas sa langis nito. Bukod sa Jason Bradley, sumadsad din sa Mariveles ang MV Meriola 1 na nagdulot din ng pagtagas ng langis. Dagdag naman ni Castro, hindi nakakaapekto sa kanilang lugar ang oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova. Iginiit ng Department of Justice na walang karapatang umaresto ang International Criminal Court at Interpol ng sinuman dito sa bansa. Sa panayam ng programang Headlines of the Day, sinabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na gobyerno lang ang may poder na mang-aresto. Pero nilinaw ni Vasquez na hindi nito mapipigilan ang mga opisyal ng ICC na pumasok sa bansa.
lalo't mayroon silang kalayaan sa pagbiyahe. Sakali aniyang gumawa ng mga iligal na aktibidad ang mga naturang opisyal, gaya ng panghuhuli o pagsisilbi ng sabina, mahaharap sila sa anumang parusa. Matatandaang sinabi ng DOJ na hindi haharangan ng gobyerno ang anumang hakbang ng Interpol kaugnay ng investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Isinagawa ng Commission on Elections sa COMELEC ang unang simulation sa paggamit ng automated counting machine sa isang paaralan sa Ermita, Maynila. Sa panayam ng programang Anong Ganap, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na layo nitong tignan kung paano mapabuti ang karanasan ng mga botante sa halalan sa susunod na taon. Dagdag ni Laudianco, nais silang matukoy sa aktibidad ang mga posibleng problema sa paggamit ng sistema para masigurong maisasaayos ito pagsabit ng botohan. Ayon sa tagapagsalita, ito ang unang simulation na nilahukan ng mismong mga botante at guro. Sa ibang balita, inabisuhan ng NLEX Corporation ang mga motoristang maghanap ng mga alternatibong ruta dahil sa inaasahang pagsikip ng trapiko kaugnay ng isasagawang pamamahayag ng Iglesia ni Cristo sa Ciudad de Victoria sa Bulacan bukas. Sa inilabas na advisory, sinabi ng NLEX Corporation na ipakakalat ang kanilang mga tauhan sa mga piling lugar para gumabay sa mga dadaang motorista. Gaganapin ang naturang okasyon bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pinayuhan din ng NLEX Corporation ang mga motoristang maglaan ng dagdag na oras sa pagbiyahe. Naglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magbigay ng utay-utay na salary increase at medical allowance sa mga kawani ng gobyerno. Pinirmahan ng Pangulo ang Executive Order 64 kahapon. Sakop ng EO ang lahat ng civilian government personnel sa ehekutibo, legislatibo at hudikatura, maging sa constitutional commissions at iba pang constitutional offices. Meron ding umento sa mga nagtatrabaho sa government-owned and controlled corporations na hindi sakop ng Republic Act 101-490 GOCC Governance Act of 2011, maging ang mga kinatawan ng mga lokal na pamahalaan. Inutos ng Pangulo ang pagtaas ng sweldo para maengganjong pagandahin pa ng civil servants ang kanilang trabaho sa gitna ng kinakaharap sa ekonomiya. Pero hindi sakop nito ang mga individual na nagtatrabaho sa gobyerno sa pamamagitan ng job order, contracts of service consultancy o service contracts na walang employer-employee relations at mga nasa GOCC na pasok sa Compensation and Position Classification System. 4 na tranche ang salary increase na nagsimula noong Enero 1 at ibibigay ng retroactive sa Enero 1, 2025 naman ang second tranche. Habang sa 2026 at 2027, ibibigay ang nilalabing increase. Bukod sa salary increase, mga tatanggap din ang mga kwalipikadong government personnel ng annual medical allowance simula 2025. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng Philippine media sa pagtulong para malaman ang katotohanan ng fake news sa gitna ng mga issue ng unregulated social media, fake news at artificial intelligence. Sinabi ito ng Pangulo sa panunumpa ng Board of Trustees ng Association of Philippine Journalists sa Mahang Plaridel Foundation Incorporated sa Malacanang. Hiniling niya sa mga mamamahayag na patuloy na magpursige para mapaintindi sa mga tao ang katotohanan at ang kathang isip lang. Sinabi rin ng Pangulo na kinikilala ng kanyang administrasyon ng free press para matiyak na buhay ang demokrasya sa bansa. Matatanda ang nag-viral ang video ng isang AI na isang deepfake na disinformation kung saan nagpapakitang inutusan umano ng Pangulo ang militar na gumanti laban sa China. Itinanggi naman ito ng Malacanang. Sinabi naman ng Pangulo na patuloy na susuportahan ng administrasyon ang kaligtasan at kapakanan ng media sa pamamagitan ng Presidential Task Force on Media Security. Mga kaserbisyo, idinaraos ngayon ang huling araw ng mega bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Leyte Normal University sa Tacloban City. Aabot sa higit 50 ahensya ng gobyerno ang nagbibigay ng libreng serbisyo sa libo-libong benepisyaryo. Inaalok din sa aktibidad ang murang bigas at gulay mula sa Kadiwa Store. Layo ng Serbisyo Fair na ilapit sa taong bayan ang mga serbisyo at ayuda ng pamahalaan. At abangan, Pinoy boxer Nesty Petesio, mga kalaban ang katunggaling Chinese sa medal round sa Paris Olympics matapos makalusot sa quarterfinals. Yan ang ibang mga balita sa pagbabalik ng headline ngayon weekend.
Nagbabalik ang headline ngayon weekend. Pasok sa quarterfinals ang Pinoy boxer na si Nesty Petesio sa nagpapatuloy na 2024 Paris Olympics. Ito ay matapos talunin ang katunggaling Pranses na si Amina Zidani sa round of 16 sa 57 kg weight. Naging maganda ang laro ni Petesio sa second at third round ng match para maipanalo ang laban sa kabila ng home court advantage na third seed na si Zidani. Apat na judge ang nagbigay ng puntos pabor kay Petesio para maipanalo ang laban. Makakalaban niya sa linggo si Xu Jichun ng China o silver medalist si Petesio sa nagdaang Tokyo Olympics. At yan ang social media I1TFC at Digital Free TV. Ako po si Pamela Vasquez. Narinig din tayo sa Radyo 630. Ako naman po si Steve Raz. Magandang tanghali mga kaserbisyo. Tuloy-tuloy ang balitaan kahit Sabado at Linggo sa Headline Ngayon Weekend.